God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po muli natin ang Panginoon. Gusto ko lamang ipaalam sa inyo na sa 7 ng Mayo, kasi ngayon ay panahon ng Flores de Mayo, hindi po ba? Yung iba nagsasagalahan na. Ang Flores de Mayo ay inihahandog natin ang buong Mayo sa bulaklak ng Mayo. Walang dilit iba kundi ang ating mahal na ina, ang mahal na Birhen. At sa 7 ay ito yung anibersaryo, pag-alaala ng pagdating ng imahin, na mapaghimalang imahin ng Lindogon, Birhen ng Lindogon. So dun sa lugar ng Cebu ay sa Kabisayaan, kilalang kilala ang Birhen ng Lindogon. At ito ay sa 7 ng Mayo ay magdiriwang ang mga devotees ng Our Lady of Lindogon. So, kaya pinapaalala ko lang po yun sa inyo. Baka nakalimutan ninyo sa inyong kasaysayan, dumating ang isang imahin na minamahal ng mga nasa Kabisayaan. Okay? At ngayon ay nakakarating na sa atin ang devotion na ito ng mapaghimala sa mapaghimalang image of Our Lady of Lindogon. Alam niyo po ba, mga minamahal na kapatid, alam natin na nung sa bandang India, siguro mga 1% lang ang mga Kristiyano. Pero alam niyo po ba, ang dami pong may debosyon sa mahal na ina sa bandang India. Kapag nagkakaroon ng mga celebration ng piyesta ng mahal na ina, napupuno ang isang simbahan, no, sa Kerala at ganoon din sa Bangalore. Ang daming tao, nagmamahal sila sa mahal na Birhen, no? Kakaiba yung debosyon sa mahal na ina. Kaya nga sa atin sa Pilipinas, sinasabi na Las Islas Pilipinas, sabing ganon, son amantes de Maria. Ibig sabihin noon ay ang isla ng Pilipinas ay nagmamahal kay Maria, ang bansang Pilipinas. Pero hindi nyo alam, kahit sa ibang bansa, talagang mahal na mahal ang mahal na Birhen. Sa Korea, ang dami ngayong nako-convert sa Katolisismo dahil mahal na mahal nila ang mahal na Birhen. Yung devotion sa mahal na Birhen ay kumakalat sa Indonesia. Ang daming nagmamadre sa India, ang daming nagmamadre sa Indonesia, at gayon din sa Korea. Ang daming naoordenahan na mga pari dahil nga sa debosyon sa ating mahal na ina. So parang gustong sabihin sa atin, ang mahal na ina ang siyang sekreto ng pagmamahal kay Jesus. No? Kung gusto mong lumapit kay Jesus, lumapit ka sa mahal na ina. Sabing ganon. No? Kung gusto mong mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo, maintindihan ang ating Panginoon ay lumapit ka sa ating mahal na ina. Ano ang sekreto ng ating mahal na ina? Sabing ganon, the secret of Mary is the secret of success. Sabing ganon, ito ang sekreto ng tagumpay. Sabing ganon, ang sekreto ng tagumpay ni Maria ay ang pagiging constant doon sa kanyang layunin. Layunin na ibinigay ng Ama sa kanya.
Anong ibig sabihin nun? Ang sekreto ng success ng tao, ng kaganapan, ng buhay ng tao, ay makikita ito sa pagiging tapat sa layunin ng iyong buhay katulad ni Maria. Yun lang naman ang ginampanan ni Maria. Yung maging tapat siya sa kanyang pagkalikha sa kanya ng Diyos, sa purpose, sa dahilan kung bakit siya nilikha. Kaya sabing ganon, mga minamahal na kapatid, kung gusto mong maging successful sa iyong buhay, ay maging tapat ka sa pagkalikha sa iyo, sa layunin kung bakit ka nilikha ng Diyos. Yung iba, ang daming malungkot sa daigdig na ito. Kasi malungkot sila kasi hindi sila naging tapat doon sa layunin ng pagkalikha sa kanila. Ano bang dahilan ng pagkalikha sa atin? Sinabi dito ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." The main purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos and you were chosen by God, you are chosen for joy. Ikaw ay nilikha para maging masaya. No? Bakit ba nilalagyan mo ang iyong buhay ng kalungkutan? Bakit ka ba pumapasok sa malalaking problema? Bakit ka ba pumapasok sa pagkaligaw ng iyong buhay na nagdadala sa iyo sa kalungkutan? Dinala ka ng Diyos dito para maging masaya. Si Mama Mary ay napakasaya sa kanyang buhay. Hindi naman siya nagsasayaw, hindi naman siya na marangyang tao, pero bakit siya masaya? Masaya siya sa layunin ng kanyang buhay. Ang layunin ng kanyang buhay, alagaan si Jesus. Tulungan ang mga alagad. Diba? Ihanda si Jesus sa kanyang kamatayan, sa misyon ni Jesus, na siya ay mamamatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga dapat hanapin yung purpose ng buhay. Hanapin yung layunin ng buhay. Bakit ka ba dinala ng Diyos dito? Kaya sabi ni Mother Teresa, hindi ka dinala ng Diyos dito para yumaman. Ayan ang sinasabi dito na sa introduction. Sabing ganon dito, ang umiibig tulad ni Kristo, ang nagmamahal tulad ni Kristo, ay nangangahulugan ng pagsasabi ng hindi sa iba pang mga pag-ibig na inaalok ng mundo sa atin, tulad ng pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa tagumpay, pag-ibig sa katanyagan, at pag-ibig sa kapangyarihan. Yun, kaya ka lumulungkot kasi hindi ka humihindi sa pag-ibig ng daigdig na ito. Yung inaalok na pag-ibig ng daigdig, kaya pag-ibig ng salapi, yan ang pag-ibig ng daigdig, pag-ibig sa tagumpay, yung gusto mong magtagumpay ka sa daigdig na ito. Di ba? Minsan sinasabi ng mga anak natin, ay gusto kong maging matagumpay para sa inyo, nanay. Totoo yan, maganda yon, maging matagumpay. Pero kung lagi na lang matagumpay ka para sa pagyayabang, matagumpay ka para sa tumaas, ang iyong tingin sa iyong sarili, matagumpay ka para magliwaliw ka lang sa daigdig na ito. Mali ang tagumpay na yon. Yan ay alok ng mundo sa atin. Ayan, katanyagan, kapangyarihan. Kaya ang daming nalulungkot sa atin. Kaya kung titingnan mo lang si Birheng Maria, ang saya niya,
lagi siyang nagagalak kasi hindi siya kaprityoso, hindi siya ambisyoso, hindi siya mapaghangad sa mga bagay sa daigdig na ito. So, kung gusto mong maging masaya sa daigdig na ito, yung sinasabi ni Jesus, napakasimple. Makihati ka sa aking kagalakan. At ang pangalawa, manatili ka sa akin. Hindi ka magiging masaya kung hindi ka mananatili sa akin. Hindi ka magiging masaya kung hiwalay ka sa akin. Di ba? So, mapapansin mo sa ibang mga bansa, katulad nga ng India, Indonesia, Vietnam, Laos at Cambodia, ang daming conversion ngayon. Ang daming nagiging Katoliko ngayon. Iba kasi nakita nila yung meaning ng relihiyon, ng Katolisismo, merong layunin. Di ba? Sabi nga ni Mahatma Gandhi, sabing ganon, isang magaling na Hindu, basta basahin nyo lang yung Biblia nyo, mga Katoliko. Sapat na yung sinasabi ni Jesus na mag-ibigan kayo, na magmahalan kayo, magtulungan kayo. No? Sapat na yun. Yun ang sinasabi niya. At manatili kayo kay Jesus. Kaya dito nakikita kung gaano kaganda ang reliyong Katolisismo. Alam ninyo mayroong problema lamang dito sa kahulugan ng pag-ibig ni Kristo. Mukhang hindi naunawaan ng mga Katoliko ang pag-ibig ni Kristo. Yung sinabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ipinakita niya kung paano magmahal, pero napakadaming relihiyon natin, umaabot ng 40,000 Kristiyano pa lang, pero pa yung mga Muslim, pero pa yung mga Hindu, 40,000 kinds of religion, no? Sa buong mundo. Pero nag-aaway-away. Nagbabatikusan. Parang walang meaning yung reliyon para sa kanila. Kaya tayong mga Katoliko, dapat hanapin mo yung meaning ng sinasabi ni Jesus. Ano yung meaning ng sinasabi ni Jesus? Mag-ibigan kayo, manatili kayo sa akin. Diba? Baka tumutulad tayo sa ibang religion na nag-aaway-away. Diba? Ibig sabihin, hindi naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ni Mother Teresa de Calcutta, once na naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo iiwan ng Diyos. Kapag naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, mamahalin mo siya at pag-aalayan mo siya ng buhay. Kapag ikaw ay nakaintindi sa pag-ibig ng Diyos, magpapakatino ka. Diba? Yun ang gustong sabihin. Kaso nga, baka hindi naiintindihan. Ang naiintindihan nila ay yung pag-ibig ng daigdig. Ikaw ay maging matagumpay para makilala ka. Diba? Ikaw ay magpakayaman. Diba? Ikaw ay magpasikat. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig ng daigdig. Pero ang pag-ibig ni Kristo, simple. Malalaman mong iba. Makikita mo nga yan sa buhay ni Maria. Number 1 is sacrificial. Isang palatandaan ng tunay na pag-ibig, marunong magsakripisyo. Marunong magsakripisyo. Pag sinasabi ng anak mo na, I love you, ma, I love you, pa, pero hindi naman naghuhugas ng pinggan, anong I love you yun? Di ba?
Ngayon, panahon ng graduation, sasabihin ng mga bata, itong aking ginawa na pag-aaral ay para sa inyo, ma, para sa inyo, pa. Hindi naman minsan totoo, para sa kanya lang. Mag-aasawa siya, hindi niya tutulungan ng pamilya, magpapatigas ulo. Di ba? Kapag may sakripisyo, kapag may paghihirap, yan ang palatandaan ng pag-ibig. Ang tatay, nagsasakripisyo para sa pamilya, nagtatrabaho, gumigising ng maaga, di ba? Nagtitipid para sa pangangailangan ng mga anak. Bakit ang mga anak hindi matipid? Bakit bulagsak? Bakit hindi tumutulong sa mga magulang? Bakit hindi nagsisikap sa pag-aaral? Minsan mahal pa nila ang kanilang barkada, mahal pa nila ang cellphone kaysa sa kanilang mga magulang. Kaya sinasabing, I love you, ma, I love you, pa, para sa iyo ito. Pwede ba, mga kabataan, tignan ninyo ang inyong sinasabi? May sakripisyo ba doon? Minsan, sasabihin mo, mahal na mahal mo yung asawa mo, hindi mo man lang mapagtimpla ng kape. Di ba? Hindi pag Linggo, pag Sabado, hindi mo man lang matulungan maglaba. Hindi mo man lang matulungan maglinis ng bahay. O yung mga nanay, minsan, wala nang ginawa kundi maghapon na makipagchismisan. Hindi man lang matahi ang damit ng mga anak. Ang tunay na nagmamahal, ang tunay na umiibig, ay marunong magsakripisyo. Kapag hindi ka na nagsasakripisyo, hindi na konkreto ang iyong pag-ibig. Hanggang bibig na lang ang iyong pag-ibig. Di ba? Kaya nga sabing ganon, ang pag-ibig ay konkreto ang pag-ibig. Meron kang ginagawa para sa iyong minamahal. Di ba? Noon, kapag nanliligaw ang mga kalalakihan, nagsisibak yan ng kahoy. Di ba? Nag-iigib ng tubig. Tinutulungan magtanim ang mga magiging biyanan. Di ba? Ngayon pag sinabi ng babae ko talagang mahal mo ako, tulungan mo ako sa mga gawain ko sa bahay, siguro sasabihin sa'yo ng lalaki, mag-isa ka. Sinasamantala mo ang aking pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagbabago. Sabi nga nun, ang pag-ibig ay mapagpasensya. Ang pag-ibig ay mababang loob. Ang pag-ibig ay gumagawa ng mga kabutihan. Ang pag-ibig ay kabaitan. Yun ang pag-ibig. Kaya nga pag sinasabi ng mga iba, Father, I love you, Father, we love you. Hindi ako naniniwala dyan. Kung talagang mahal mo ako, magdala ka ng ulam sa kumbento. Kung talagang mahal mo ako, tulungan mo ako dito sa simbahan. Ang daming mga agiw. Alas 12 na ng gabi, umiikot pa ako. Tinitignan ko kung nakasara mga pintuan, baka manakawan kami. Manakaw ang ating Blessed Sacrament, ay mapaparusahan tayo pare-pareho. Maging responsible ka. Huwag ka magkalat. Yung ibang nagsisimba, kalat ng kalat. Diba? Kung talagang mahal mo, marunong kang magmahal. Marunong kang tumulong. Marunong kang mag-isip ng mga kabutihan sa iyong kapwa-tao. Diba? And then, sabi ni Jesus, ito pa, sabi niya ganon, mag-ibigan kayo. Yan ang sabi, ako ang pumili sa inyo. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo.
walang pag-ibig na hihigit, kundi ang ialay ang kanyang buhay. Ito ang isang maganda dito sa unang pagbasa. Sabing ganon, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. At ngayon, lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Ibig sabihin nun, gumagawa ka kahit kanino ng kabutihan. Ibig sabihin nun, ang pag-ibig ay universal, pangkalahatan. Wala kang pinipili. Di ba? Kahit ang nakagawa sa iyo ng kasalanan ay gagawan mo pa rin ang kabutihan. Kahit na ang isang pulubi ang nasa harap mo, marunong ka pa rin gumalang sa kanya. Universal, pangkalahatan ng pag-ibig ni Jesus. Kaya minsan hindi maintindihan, ano ba itong pag-ibig ni Jesus? Ang sabi ni Mahatma Gandhi, basahin niyo ang Biblia ninyo at tingnan niyo kung paano umibig ang Diyos, kung paano ang itinuturo sa inyo ng Diyos. Minsan ang pag-ibig natin, doon lang sa marunong magmahal, doon lang sa kaibig-ibig, doon lang sa gwapo, doon lang sa maganda. Naalala ko noon sa isang swimming pool, may nalulunod. Ay napakagandang babae yung nalulunod. Naku po, nagtalunan yung mga lalaki. Nagtalunan sila. At nag-away-away pa sila kung paano isasalba yung babae. At nagyabang yung nakasalba sa kanya, nakahawak sa kanya. Sabing ganon, dahil sa ganda mong yan, magpapakamatay ako. Maisalba lang kita. Tingnan ninyo, minsan nakatingin tayo sa ganda eh. Nakatingin tayo sa malapit sa ating puso. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang pinipili. Tandaan niyo yan. Yun ang gustong sabihin sa atin. So, ang katangian ng pag-ibig ni Jesus, una, ito ay mapagsakripisyo. Pangalawa, ito ay konkreto. Meron akong ginagawa na palatandaan ng pag-ibig. Pagpanay bibig lang, panay salita lang, hindi yan pag-ibig. Pagyayabang yan, hypocrisy. And then, pangatlo, ang pag-ibig ni Jesus ay universal. Kahit kanino. Hindi ko lang mamahalin yung mga tumutulong sa akin, kundi pati yung mga kaawa-awa. Lalo na yung mga kaawa-awa. Yan ang sabi ni Jesus. Pag ikaw ay tumulong sa mga kaawa-awa at kahabag-habag, agad pupunta ka sa langit. Yan ang sabi ni Jesus. Paulit-ulit yan sinabi. Diba? Kung anong ginawa mo sa akin sa maliit na ito, anong ginawa mo sa maliit na ito, ginawa mo sa akin. Napakasimple ng sinasabi ni Jesus. Sana maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ni Kristo. Kaya, yun lang po mga minamahal na kapatid, sana sa gabing ito, pag-alis natin sa simbahan na ito, malaman natin yung pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng mundo. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon sa katahimikan ng ating puso, hingin natin ang gusto pa nating hilingin sa Panginoon habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, ipikit natin ang ating mga mata, iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa pagkalikha mo sa amin. Salamat po na ang aming katotohanan ay nakaugnay sa saya ng pananatili sa iyo. Panginoon naming Diyos, kung kami naliligaw na ng landas, Panginoon, kami ituwid mo, ibalik mo kami sa landas mo. Panginoon naming Diyos, salamat po, nandito kami sa reliyon ng katotohanan, reliyon ng pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabing ito, nagsasama-sama kami, nagdarasal kami para sa kabutihan namin. Ipinagdarasal namin ang aming mga pangangailangan, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon na ito, panahon na sobrang init. Sana po walang magkasakit. Sana po iligtas niyo kami, Panginoon, sa anumang disgrasya. At ang mga problema namin, Panginoon, ay magkaroon ng solusyon. At alam namin ang tanging solusyon dito ay bumalik kami sa pagmamahal sa iyo. Kahit na mahirap ang buhay ko, nagmamahalan ang pamilya, nagtutulungan, nagiging mabait sa isa't isa, makakatawid kami. Pero kahit na anong yaman namin, kahit na anong tagumpay namin, kung hindi kami mananatili sa iyo, patungo kami sa pagkawasak. Kaya Panginoon, tulungan mo kami magbalik muli sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming maging magalang muli, maalalahanin sa isa't isa. Tinitignan namin ng may awa ang mga mahal namin sa buhay. Tinitignan namin ang mga magulang namin na may awa at habag sa sobrang pinagdaraanan nilang mga stress, problema. Kaya Panginoon, yun ang unang hinihingi namin. Sabi ni Mother Teresa de Calcutta, umuwi sa bahay at magmahal. Yan ang sabi ni Mother Teresa de Calcutta. Paano mareresolbahan ang problema? Umuwi sa bahay at magtulungan. Umuwi sa bahay at magsakripisyo para sa kabutihan ng bawat isa. Yung mga naliligaw ng landas, Panginoon, ang mga makasarili, Panginoon, tulungan mo sila na ma-realize nila na kaya merong kaguluhan, merong hirap dahil sa kanilang kaguluhan sa isipan. Panginoon, salamat po sa realization na ito. Ganito pala ang pag-ibig mo, malinaw na sa amin. Magsasakripisyo kami at mamahalin namin ang dapat naming mahalin na pinamamahal mo sa amin. At mamahalin namin
lalong-lalo na yung mga kaawa-awa, naghihirap, titignan namin ang kanilang mukha sa kanilang paghihirap. Lalong-lalo na ang aming mga magulang. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Nagising kami sa katotohanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin at pag-isahin kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin natin ang Panginoon.